So, andito nga ako sa Beauty Kingdom dito sa training center na matatagpuan dito sa Binondo, Manila. At dahil nga curious ako sa mga bagay-bagay, ay minabuti ko na lang mag-training dito. So, maikli rin ba ang kuko mo kagaya ko? Nako, may pag-asa pa yan kasi nga dito, pag-usapan natin kung paano humaba ang kuko. Matagal na pala itong na-establish at ngayon ko lang po nalalaman. Actually, wala pa akong kahit anong basic knowledge sa acrylic nails. So, tara, alamin natin. So, meron na nga 4 na klase ito. Acrylic nails, soft gel, gel polish, at meron ng polygel. Nako, nahuhuli na tayo mga sis, hindi tayo papayag. So nga papayag ang mga millennials na mahuli dito, kaya nga tara, subukan na natin to. Dahil nga curious talaga akong malaman kung paano ginagawa, I mean, nabuti ko talagang mag-training at sinadya kong mag-training dito sa Binondo, Manila. Kilala ko sila sa Hair Asia, nung merong nangyaring kaganapan sa Hair Asia. So, hindi nga ako nag-atubili at bigla nga ako nag-book ng kanilang training. At dahil nga gusto mong matuto sa mga bagay-bagay, ay mag-suffer ka rin sa bayad. Siyempre, may bayad ang training, kailangan mong mag-invest. So, dahil nga hindi lang perang kailangan mo rin ng effort sa iyong katawan na pumunta dito at i-perform ang mga bagay-bagay. So, ito nga ang first day of training ko. Meron nga akong basic acrylic and advanced acrylic. So, yung unang araw ko nga po ay basic acrylic po ang ginawa ko. Yun po yung mag-sheet tayo ng kuko wherein depende kung gano'n gusto niyang kahaba ng nails or anong shape, mga ganun mga bagay na dapat i-consider. And of course, naku, ang hirap pala nito mga best, hindi pala ganun kadali. Ang hirap talagang kumita ng pera, Diyos ko, oo. So, dahil nga nasa basic tayo ngayon, basic acrylic ang ginagawa natin. So, ginawa nga ng trainer ko ay pinagawa mo niya ako ng mga beads na may iba't ibang mga laki. Nang sa ganon, doon sa nails natin o doon sa nail na gagawin mo ay sakto lang yung magagamit mong product. Kasayang naman talaga kung sobra-sobra. And then right after, marami nga akong ginawang beads yan ngayong mga bilog-bilog dyan. Bago nga tayo mag-direct at gumawa mismo sa kuko, ay kailangan pa nating mag-trial. Naku, Diyos ko, hirap na hirap ako mga best. At meron nga silang ginagamit dito na yung liquid, yun yung monomer. Sobra yung amoy nun mga best. Dapat pala talaga magmamas kayo dyan, mga beshi. So, syempre, dahil nangangapa pa lang tayo, o sige, ganyan muna tayo. Para akong pintor dito mga best. Yung kamay talaga, sadyang talaga dapat kontrolado mo at alam mo ang mga technique kung ano ang gagawin. So, ito nga yung first time ko mga besh at tinitignan nga ng trainer ko kung tama na ba yung mga pinaggagawa ko. Syempre, wala namang perfect sa first time mga beshi. Malalaman mo na lang yan under expertise kapag nasanay ka na at marami ka ng client na nagawa. So, in-explain nga ni ma'am kung ano yung mga flows ng ginawa ko, ano yung mga mali na nagawa ko. So, in-explain niya nga sa akin dyan. So, right after niya ma-explain, syempre, dahil nga first timer tayo, i-accept natin ang ating mga pagkakamali dahil diyan tayo mag-grow mga sesi. Okay? So pagkatapos nga nun ay hindi namin talaga tinigilan hanggat hindi ko nakukuha ang technique. So, bawal nga po pala dito yung may mga line siya. Madaling masira ang nail extension. So, marami talagang consideration. Hindi rin pwedeng makapal at hindi rin pwedeng manipis masyado. So, kailangan ko talagang nag-adjust talaga ako dito mga best. Sobrang hirap na hirap akong gumawa ng kuko. So, kaya yung mga nail artist nyo dyan, kudos sa inyong lahat. Ayan. So, hindi nga tinigilan ni madam hanggat hindi ko natatapos. So, mamaya nga ay makikita nyo yung mga natapos kong kuko. At it's still, meron pa rin talagang mga flows. So, hindi mo nga talaga mapaperfect kasi isang araw ko lang po itong ginawa. And right after ay makikita nyo yung mga resulta na nang nagawa ko. So, fulfilling naman kahit papano kasi nagawa ko naman siya ng tama. So, eto na nga mga mare. Proud na proud akong ipakita ang aking nagawa ngayong araw. Dito nga sa basic acrylic ay ang gamit ko lamang po dyan ay yung file. Kung paano mo siya isi-shape, gamit lamang po ang nail file. So, ang hirap, sobrang hirap po ng basic kasi talagang mano-mano po ang labanan dito mga besi. So, dito nga ay pagkatapos namin mag-drill ng mga beads and everything, sample plate ng kuko, ay ito na nga yung final at ito na yung parang drill ko para sa basic acrylic. So, ito nga yung resulta ng basic acrylic at pinipicturean na nga ni madam. Ay proud na po akong ipakita sa inyo ang aking creation. Wow, creation talaga. So, sobrang fulfilling siya mga beshi. Tignan nyo naman. Ayan, pangarap ko talagang magkaroon ng mahabang kuko. Alam nyo ba, ito ay naglalas ng more than a month.
Kaya naman na worth it din naman ng bayad kasi sobrang tagal talaga niya na masira basta tama ang pagkakagawa dahil na proven and tested ko na po ito dahil na-try ko nga sobra. Halos tumagal po siya ng more than 3 months. So, para kang buhay Disney princess nito. Ay, buhay Disney princess ako ko pero sa trabaho, game na game dahil kahit nakailang laba ka na o nakailang hugas ka na ng plates sa catering services ay still lumalaban ang acrylic nail mo. So, ito na nga po ang second day ko para sa advanced acrylic naman po. So, tara, samahan nyo ako at alamin natin kung anong pagkakaiba. This is my second day and ito nga po yung ating advanced acrylic at this time meron po akong model at siya po yung gagawan natin. So, ang pagkakaiba po ay merong gadget na gagamitin or merong equipment na gagamitin. So, ang tawag po dito ay electric drill. Intended po ito para sa pag-shape or pag-file ng kuko. Meron din po tayong tracer. Ito yung gawa siya sa makapal na plastic kung saan merong mga lines na mag-guide sa'yo kung gaano kahaba at paano yung shape na gusto niyang kuko. So, napakalaking tulong na mapabilis yung pag-mold mo ng kuko dahil dito sa guide na to. After nyan, kailangan pa rin natin ng brush, ng monomer, and ng beads. And then, mag-shape pa rin naman tayo. Ang maganda lang dito guys ay meron na siyang guide. Madali talaga siyang gawin. And by the help nung drill, hindi ka na mahihirapan na mag-shape ng kuko and safe na safe ang nails ng client dahil nga hindi siya masusugat talaga, promise. Hindi siya masusugat. Unlike dun sa file kasi pag hindi po kayo maingat, talagang medyo masusugat nyo siya or may scratch yung skin ng client nyo. Masasabi kong madali na siya kasi advanced na siya. So, napakagandang experience nito para sa akin dahil nga nag-upgrade tayo dahil willing tayong matuto. So, hindi nga ganun kaagad ka-perfect pero natutuwa ako dahil malaki ang accomplishment na natutunan ko ngayong araw na ito. So, sana sa mga susunod na araw sa aking mga client, ganyan, ay magawan ko kayo ng acrylic nails. So, after nga ng training na to, ay super excited ako kung sino ang una kong magagawa ng fake nails. And because of that, let's skip to the good part! All I wanna be
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't have